Basic na lamang kay Enes Kanter Freedom ang 60 points at 30 rebounds per game sa WNBA. Kamakailan lang ay nag-declare na siya na papasok siya sa WNBA draft pagkatapos na nagpakita po ng pagsuporta ang WNBA sa mga trans athlete, especially sa basketball mga idol. At marami rin pong mga WNBA players and coaches na umuo sila na pwede naman daw na maglaro ang mga trans athletes sa kanila. Kaya para mismo kay Enes Kanter Freedom mga idol na kilala bilang isa sa mga agresibong rebounder sa NBA ay tsak na ito'y kakamada ng nasa 60 points at 30 rebounds per game. Sa NBA, ang average ni Enes Kanter Freedom ay nasa 11 points per game at 7.8 rebounds per game. Pero sa WNBA, 60 points daw yan at 30 rebounds per game dahil mas malaki ang katawan nitong si Enes Kanter Freedom kumpara sa mga tipikal na big man sa WNBA. Kaya basic na basic sa kanya ang kumalabaw sa ilalim at makaagaw ng rebound mga idol. Iba pa rin talaga ang kalakasan ng babae at sa lalaki. Siyempre, kaya dapat nga kung sa babae, babae lang talaga. Kung sa lalaki naman ay dapat lalaki lang talaga dahil magiging unfair po yun. Hindi naman po pwede na yung babae ang maglalaro para sa NBA dahil kawawa naman siya. Siyempre, kung ilalagay mo yung lalaki doon sa WNBA ay siguradong magdudumi na siya. Kaya nga mayroong itinatag na WNBA para sa mga women, para sa mga babae lang. Para kay Enes Kanter Freedom, kung sa WNBA, tsak na siya ang magiging MVP bawat season. Magkakaroon na naman ng bagong team itong si Dennis Schroeder. Sa ngayon kasi ay ititrade na siya ng Cleveland Cavaliers at naghahanap sila ng kupunan na kanilang magiging trade partner. Itong si Dennis Schroeder ay isang solidong veterano, makapagbibigay ng playmaking at ball movement para sa kanyang kupunan. Sa Cavaliers okay naman yun, pero kailangan din naman kasi nilang ipagpag ang kanyang 14.8 million na sasahurin para sa susunod na season o sa 2026-2027 NBA season na kanilang gagamitin mga idol para sila ay makagawa ng cap space at para magkaroon sila ng financial flexibility para kay James Harden na sa ngayon ay free agent pa. Sa ngayon, medyo okay na itong mga nakuhang kontrata ni Dennis Schroeder, 14.8 million. Yung sa Boston Celtics, 5 million sa isang taon at yung pinakamalaking nasayang na offer ay yung sa Lakers na 80 million sa loob ng 4 na taon na hindi pa niya tinanggap dahil gusto niya mas malaki pa doon. 20 million per year yun, pero ang kanyang pinirmahan dahil nga ho inayawan niya ay 5 million na lamang. Mapahanggang sa ngayon, kabilang yon sa mga malalaking kontrata na hindi tinanggap ng isang player na kalaunan ay kanilang pinagsisihan.